Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Capricorn Kabayan. This reading is for you. This is for June 10, 11, 12, 13, 14, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscribers, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso nyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan. Ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy nyo. Makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin. Ba itong card mo? Pumabaksak. Nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, kabayan. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, Capricorn, June 10, 11, 12, 13, 14, 2024. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Maaring related ito sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Tandaan nyo po, hindi nyo po ito personal reading. Kung ano lang po ang lalabas dito, yun lang ang pwede kong maibigay sa inyo. Lawakan po natin ang isipan, okay? Capricorn. Hindi ako kontento sa ko. Show me, show me, show me, show me. Okay. Saan ko ba ito nakita? Parang nakita ko to. Parang nakita ko siya. Oyo Ace and the 9. Okay, so nakita ko ngayon, medyo may pagod ako nakikita sa'yo, no? Yan. Parang mapapagod ka raw. O nakakaramdam ka na ng pagod. Yan. Parang there's something happen na na you need to learn from the past, no? Sa nakita ko dito. May mga nangyari sa nakaraan na nakita ko na medyo may mga obstacle, no? May mga change ako nakita, no? Parang bumalik lang siguro ang nakita ko dito. May mga pagod at saka it's time to change yung mga decisions in life daw ang sinasabi dito ni card, no? Okay, we have the clouds. Yun na nga. May mga problema, no? Sa nakita ko ito. May mga pagkalito, no? Sa nakita ko ito, may mga pagkalito, negativity, may mga situation na hindi mo, na walang, unclear, ganyan. May mga pag-aalala, doubt, ganyan. May mga kawalan ng mga katiyakan sa mga bagay-bagay, no? Maaring pag-iisip, maaring may mga gagawin ka, maaring may mga susolusyonan ka, pero unclear, o kaya may mga pag-aalala, no? And we have, syempre, may mga pag-uusapan daw, ako nakikita dito, no? May mga pag-uusapan, maaring magdidebate kayo, yan, debate, tsaka conflict, malaki man o mali ito. Nakikita ko naman yung pagiging hard work mo. Parang ang nakikita ko sa'yo dito, parang ang higpit ng sa trabaho mo, no? Maaring yung company mo mahigpit or masyadong busy yung trabaho mo or yung sa place na ginagalawan mo, maaring ganun. Sa nakita ko dito, may mga abuse, maaring na-abuse ka sa isang sitwasyon, no? Sa nakikita ko dito, may mga makakaramdam ka daw ng pain. Ganyan. Pain, maaaring problema sa trabaho, mga pain o physical, o kaya may mga activity. Yan. Ang nakikita ko dito, mga gagawin ka siguro, no? And syempre, we have the 3. Yan. When it comes to our health, it's growth naman. Nakikita ko, okay naman yung health mo. And then, may mga darating na sigla, no? May mga good karma. Yan, may mga maaring situation in the past
na magaganap muli. No, nakita ko dito. Good or bad man yan sa nakita ko dito. At meron ding maaring tao na makipag-connect sa'yo in the past, from the past. No, maaring kakilala mo, dati mong kaibigan, ganyan, dati mong kakilala. Yan. O kaya kamag-anak mo, tas biglang kumonek sa'yo. Maaring gano'n, no, sa nakita ko dito. Saka meron din dito spiritual growth, no, sa nakita ko dito. Ibig sabihin, mas more yung iba dito na mas nagiging, yung intuition nila mas nagiging, active, no, sa nakita ko ito. Siguro sometimes, punta ka sa mga park, yan, mga park, yung maraming puno, para mas more ma-develop pa siya, no, sa nakikita ko dito. Saka minsan, siguro pagiging hardworking mo, no, siguro this is the time din na minsan labas-labas ka din, no, baka nasusuffocate ka na sa place na ginagalawan mo, minsan hinga-hinga din, no. Sa nakikita ko sa'yo dito, maraming iba sa inyo, may mga responsibilidad na talagang inaaklang, no, sa balikat. Nandun yung struggle, stress, hindi, iba dito, hindi nakakatulog, konti lang yung tulog, may inaalala, maaring may naaalala sa mga nakaraan, no? And then, handin yung anxiety sa iba, maaring iba sa inyo may insomnia, no? Baka nagkaka-insomnia kayo, may mga inaalala kayo, you feel na talunan, hindi ko alam kung why, pero titigan natin bakit, ganyan, parang siguro, sa iba, dahil sa responsibilidad, parang, ang bigat-bigat ta ng pinapasa nyo, no? Parang, tagal na nasing ako. Sorry. Ano ba yun, ate? Nakakahiya. May mga, kayo, responsibilidad. Halimbawa, maaring sa family, maaring more on sa iba dito is sa trabaho, no? Sa nakikita ko dito. Yung mga struggle na, siguro overwork kayo kasi, di ba, nakita natin yung pagiging hard work, no? Sa nakita ko dito. Yung siguro nandun na yung situation na dumatating sa iyo na na-abuse ka na, no? Maaring sa trabaho, sa family, o sa anong relationship yan. Parang na-abuse na yung power mo. Parang sobra-sobra na may responsibilidad na itinitake mo, no? Ganun. Kaya medyo siguro nag-aalala ka, nai-stress ka. Iba dito nakafocus sa nakaraan. Iba dito baka nagkakaroon na kayo ng migraine, May mga iniisip ka raw na, na gustong gawin, no? Sa nakita ko dito, maybe an idea na to make a new project, new work. Yan, may mga nakita ko dito na yung iba dito siguro gusto mag-umpisa ng isang business, o kaya gusto mag-umpisa ng new project. Yan, you want to create something, ang nakikita ko dito sa iba. Ang sinasabi ito, kung ano man yung idea, no? Kung ano man yung idea na naiisip nyo, i-pursue nyo daw yun, kasi nakita ko to, kasi mukhang magiging maganda naman yung resulta nito, no? It's a victory and success, no? Kung iba dito, kung sa project yan, trabaho, o anumang creation yan, sa nakita ko dito, it will begin ng journey mo, no? Yung new energy mo, yan. And excited daw i-pursue itong, sa iba dito, excited i-pursue itong ideas na to, no? Sa nakita ko dito. Maring iba, nakikita ko na maaring may gusto kang kausapin or may gusto kang gawin na isang celebration sa iba, sa nakita ko dito. Maaring celebration na ng birthday, ganyan, ng basta happy gathering, ganyan, para magkakaroon ng cooperation or celebration sa iba, ganyan. Yan, may mga close friend ako nakikita dito na siguro collaboration. Siguro someone want to share something. No, o ikaw, ganyan. Baka may pupuntahan kang pregnancy, mga kaibigan mo, may nabuntis, ganyan. O kaya may merit kang pupuntahan. O kaya may makikita-kita na magkakaibigan, to chill, ganyan. Coffee break, ganyan. Sa nakita ko dito.
Iba dito business or work, no, sa nakita ko dito. Nakita ko naman na within, siguro by September, ang nakita ko, by September or 9 weeks to 9 months, ganun, there's may abundance, may mga reward daw na matatanggap. Yung mga inaasam nyo siguro, ganyan. Maliit man o malaki itong success na matatanggap mo, may darating daw. Kumbaga, hindi yung kasaganaan. Magkakaroon ng kasaganaan, and then when it comes to financial stability, andun yung you enjoy the reward no? Sa nakita ko dito, malaki man o maliit ito no? Kasi andun yung give effort mo yun sa nakita ko ito. May mga papasok din na pera sa iba no? Sa nakikita ko dito. Siguro this is a time to celebrate. Siguro din sa iba rin dito, baka maglabas kayo ng pera, yan. Kasi may nakita ako na celebration, maaaring gano'n no? Tingnan natin. Ay, anak, hindi pwedeng ginagawa mo ganyan. 6 of Pentacles special. Ay, hindi po yan. Naku po, nakita ng mga anak ko yung barahan ni Mami Sige lang nga, makabayan. Pag nakita nila yan, bibit-bitin na nila yung baraha. 6 of Pentacles. Maghahabulan kami sa baraha. When it comes to isang relationship, trabaho man yan o kaya sa relation in family, yan. Andun yung you try to make it balance ito, no? Pero minsan talagang na-over, parang ikaw na yung give ng give, no? Sa mga bagay-bagay, no? Parang iniintindi mo na lang, ganyan. Parang andun yung parang okay, it's fine, ako magte-take ng responsibilities. Parang ganun kakabait, sobra. Oo. Tsaka hindi nakikita ko sa iyo yung pure being generosity, no? Hindi yung as long as kaya mong tumulong sa abot ng makakaya mo, kahit nabibigatan ka at kahit siguro hindi mo naman responsibility overall, ikaw yung magte-take, no? Maaring ganun sa iba nakita ko sa inyo. Iba din, nakikita ko rin na you share your blessing, maliit man o malaki yan, you share your blessing, saka tutulong ka talaga. Nakita ko, everything you receive, na-appreciate mo no? Sa nakita ko dito ina-appreciate mo yon, tsaka nagiging fair ka, kumbaga, no? Sa nakita ko dito. And then, ganun din sa relationship, ganyan. Ano ka, full of giving ka talaga, no? Sa nakita ko dito. Nakikita ko naman sa'yo dito, hindi yung pagsisave ng money, yan. Nakita ko, pagsisave ng money, siguro there's an exciting na magaganap sa inyo, no? Sa nakita ko to, kaya ka siguro nagsisave ng monies. And then, sa nakita ko rin, na magkakaroon ng pagkakaisa, or something, a teamwork, ako nakikita. Oo, yun ang nakita ko. Magkakaroon daw ng peace. Parang, yung ano ba to? Siguro yung may mga tao na hindi nagkakaintindihan in the past, maaring sa trabaho, maaring karelasyon mo, o ano ba dito? Pamilya, kaibigan, kapatid, something ganun. Ang nakita ko dito na parang magkakaroon ng teamwork uli. Magkakabati-bati. Yun. Magkakabati-bati. No? Sa nakita ko ito. May ganun na nakikita ko. Parang mag-e-end yung conflict. Mas magkakaintindihan. No? Parang yung iba dito, kung sa dati may nakipag-competition sa iyo, ngayon wala na. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, okay na. Yan. Tingnan natin ano pwede ko makita dito. Paano pwede ko malikot yan? May mga unexpected na mangyayari. Expect the unexpected. Maaring there's a revelation ako nakikita dito, no?
ibig sabihin, magkakaroon ng medyo lungkot. Ako nakikita, no? Siguro magkakaroon ng problema sa trabaho, ganyan. Pero, tingnan natin bakit nandito si ano. You're feeling lost eh. Galing o, 9 of Wands and 9 of Wands o. May lungkot ako nakikita. When it comes to, halimbawa may magaganap na celebration sa nakita ko dito. Parang, andin yung part na medyo anti-social, ako nakikita. Siguro, hindi mo maibibigay yung big celebration. Halimbawa, magbe-birthday yung anak mo, ganyan. Halimbawa lang ha, sa nakita ko ito. Pero hindi mo maibibigay yung big celebration para sa kanya. Yung kaya mo lang, ganun. Parang there's certain changes, ganyan. Ang nakita ko dito. Na, lungkot. Sa nakita ko dito. Yung iba dito, you feeling lost. O hindi yung lungkot. You feel disconnected sa isang situation. No, sa nakita ko dito, nagkakaroon ng paghihigpit dito. Siguro sa trabaho, medyo naghihigpit. And then, when it comes to a money, no, siguro yung iba dito naghihigpit ng pera. Kumbaga, kasi nga, kung labas lang labas yung money, no, paano na in the future? Walang masisave na monies. Yun ang nakikita ko sa iba, ha? May mga magaganap daw na something revelation sa iba, no? May mga kakaroon mga sudden changes maaring sa sarili mo. Siguro kung dati palabigay ka, kung palatulong ka, kumbaga okay ka lang na okay yan, siguro magkakaroon ng changes when it comes to on. Yung, kumbaga maghihigpit ka na siguro ng sinturon, no? Sa nakita ko dito. Sa iba ganun nakikita ko. Nine of Wands. Okay. Merong tao sa nakaraan na maaring kumonek sa'yo. Yun na nakita ko. Ano pwede ko malaman dyan? Ba't nandyan siya? Ingat lang, no, sa nakikita ko. Kailangan siguro talaga maghigpit, no? Kailangan natin siguro maghigpit ng paggastos. Yung iba dito, siguro, this is a time to take a risk. Ang nakikita ko dito, no? You need to let go something. You must to let go something. Para magkaroon, kailangan natin ng disiplina sa sarili, ang nakita ko dito. We need to discipline, no? Tsaka, be honest din sa sarili. Ang nakita ko dito. May a part of the family, maybe ikaw, or a part of the family, o sa trabaho mo, o sa negosyo mo, may tao daw na medyo may pagsisinungaling, o maaring karelasyon mo, no? May tao daw na magsisinungaling. Liar, dishonest, maaring may nakita kasi akong babaero, lalakero,
may tao rin na medyo hot temper ako nakikita dito. May, hindi ko alam kung sa iba dito, siguro nagbubuli na kayo ng company nyo o may nambubuli sa inyo. Kasi may sadness akong nakikita. May loss din ako nakikita, no? Sana ingatan nyo rin yung kaperahan nyo, no? There's something loss ako nakikita dito. May mga tension o in the past na hindi pa totally nare-resolbahan. Sa nakikita ko dito, no? Siguro yung iba sa inyo, niloko kayo, no? Yun ang nakikita ko. Kasi nagkaroon ng conflict sa iba. May conflict na nangyari when it comes to a family o kaya sa trabaho, no? Or business yan. May karoon ng betrayal. May mga agreement akong nakikita dito o pag-uusap, no? Sa nakita ko dito. Ano pa nakikita ko? Aggression no? Disagreement, tsaka naiinis. May naiinis na tao. Pwede ko po bang malaman to? Ano pwede ko malaman dyan? Tahan dyan. Okay. Thank you. Puro pera to. Tingnan nyo. Diba, puro pera siya. Sa nakikita ko dito, kailangan mo daw pag-aralang maigi, mabuti, yung situation mo ngayon, no? Sa nakita ko dito. You need to take a risk, no? Kailangan mo, basta you need to let go something sa buhay mo para magkaroon ng komportableng pamumuhay. O, no? Ang nakita ko ito, kailangan mong umalis sa isang sitwasyon na hindi naman pwedeng mag-work sa'yo. Halimbawa, ang gastos ko, ganyan, ang gastos ko, palabigay ako, kahit anong hilingin sa akin, binibigay ko. Siguro yung part na yon medyo i-change natin ng decision, no? Sa nakita ko ito, medyo maghigpit tayo. Magkaroon tayo ng mga disiplina in life, no? Yan, magkaroon tayo ng disiplinahin natin yung sarili natin, yung pamilya natin, yung anak mo, maaring ganon, sa nakikita ko dito, no? Siguro, there's a person dito na very active, ganyan, gusto ng ganito, gusto ng ganyan, maaring ganon, no? Or iba pa, no? Sa nakita ko, we need to give effort dito sa situation na to para magkaroon ka ng stable life, no? Sa nakita ko dito. Kasi more on pentacles ito, ibig sabihin, we need to be honest din sa sarili natin at kailangan din natin ng disiplina. No, nakikita ko naman yung pagiging hard work mo when it comes to a family. Andun yung determination sa work, determination, and you are focusing, no, sa nakita ko dito. Meron ko daw mga ini-instruct na something, maaring meron ka pang dinidevelop na skills, yan, maaring ganun, o may mga pinapractice ka, andun yung determination kasi, no, andun yung pagiging practical sa nakita ko dito. And you need to be practical. No, sa nakita ko dito. Yung iba rin dito, sa nakita ko dito, pagiging hard work and focusing, no? Sa nakita ko. Basta more give effort to change, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan siguro baguhin yung mga decisions in life para magkaroon ng komportableng buhay, no? Sa nakita ko naman when it comes naman sa siguro kasi more on pentacles to, kasi meron ka ng 29 pentacles. Oo, may 29 pentacles ka na. Ibig sabihin, may darating na abundance, prosperity, wealth, yung minamanifest mo. Komportable yung buhay, magkakaroon ng kasaganaan, no, na darating sa buhay mo. Kumbaga, may mga problema na matatapos na. Hello?
Yes, nandito si Happy Squirrel, ano, ibig sabihin talagang there's a happening na mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, yung mga problema mo, struggle mo, medyo magtatapos na siya, no? Magkakaroon ng new horizon sa'yo, no? Sa nakita ko rin dito, kailangan mo rin daw mag-relax after ng maraming sacrificing, after lahat ng nangyari na pagiging hard work mo, kailangan mo rin daw bigyan ng time yung sarili mo. No, sa nakita ko kasi ang dami ring problema na naganap or magaganap. Yan, take time, space to yourself. No, kailangan mo rin minsan mag-relax. Sabi ko nga sa'yo, lumabas-labas ka. Punta ka sa park, yung mga mapupuno. Mas nakaka-relax kasi pag nakakarinig ka ng mga ibon, ganyan. Nakikita mo yung mga green, diba, na tree. Yan, tapos yung hangin, diba, yun, minsan din daw, pahipahinga rin pag may time, no? May nakikita rin ako dito na malapit sa puso mo, na kailangan ata ng, pahinga, no? Meron din akong nakikita dito na tao na medyo malamig. Yun ang nakikita ko. Parang ito, may tao may tao dito, siguro karelasyon mo. Ganyan. Or kamag-anak siya, malapit siya sa puso mo. Parang handun siya sa part na disconnected kayong dalawa. Nagkakaroon ng pagkalito, no? Sa nakita ko dito, may iba dito nalilito. May nalilitong tao. May nalilito, parang they lost or disconnected. Parang nariremanize mo ba o naaalala mo? May tao ka bang naaalala o namimiss? Ang nakita ko dito, parang ganun nakikita ko. Bakit hindi ko malaman dyan? May tao na nagsinungaling sa'yo, no? In the past. Oo, ibig sabihin, talagang in the past may tao na nagsinungaling sa'yo. May tao ka na nilet go dahil naging, something, nagkaroon ng hidden agenda or hidden motive sa'yo. No? Sa nakita ko, maaring kinalimutan. Yun, naalala mo siguro yung tao na to. Kasi nakita ko yung awakening mo dito no. Parang handun na rin talaga. We have the happy squirrel. Ibig sabihin, itong sitwasyon na to, inilet ko mo na rin siguro. Naalala mo lang siguro. Kasi there's a new beginning ako nakikita sa'yo. Yan. Kaya maaring may mga situation in the past na medyo naaalala mo. Kailangan mo lang din daw maging aware, no, sa nakita ko dito. Tsaka ilat ko muna daw yung nakaraan. Tsaka pumulot ka daw ng aral doon. Bakit po andyan sa ano? Saan? May mga inaalala ka na malayo sa'yo? May tao na medyo malayo sa'yo. May travel ba kayo? Nag-aalala ka ba dahil sa tao na malayo ang loob sa'yo? O nag-aalala ka kasi parang you feel na parang na-stress ka kasi parang feel mo wala ka na-achieve, wala ka na-fulfill, ganyan. Kailangan mo rin maging honest sa sarili mo, no? Kailangan mo maging honest. Tsaka, nandito yung part na naghihintay ka ng tamang daan. You're waiting to something to talk ba? Ang nakikita ko dito. Parang may tao ako nakikita na makikipag-connect sa'yo. Hindi ko alam kung may tao dito na mag-o-offer sa'yo ng opportunity o naghihintay ka ng offer dito sa tao na to.
Iba dito naghihintay kayo ng travel. O kaya naghihintay ka ng opportunity, good opportunity. Para hindi yung ang tagal nyo na naghihintay. Parang patiently waiting kayo waiting to something no? Ng mga resulta. Yan. Pwede ko bang malaman? Tingnan natin. Ano nga? Okay, naghihintay kayo ng pagbabago sa buhay nyo, no? Parang hindi ang daming tanong Ang daming tanong na nasa isip nyo. Naghihintay kayo ng sign. Kailan ba kaya magbabago ang buhay ko? Kailan kaya ako magkakaroon ng opportunity na maganda? No? Lahat doon kailan kaya ako magkakaroon ng achievement? Kailan ko ba mapufulfill? Kailan kaya ako magsasucess? Hindi yung nakita ko sa'yo. You are waiting ng malaking pagbago sa buhay mo. No? Siguro, kailangan natin ng action dito sa sitwasyon mo. No? Twice na lumabas yung the world mo. Siguro may travel kayo, no? O kaya may nakikita ako dito na biglang magsiship yung buhay mo. May magbabago. May mga plano Medyo anggulo lang ng sitwasyon mo ngayon. May mga iniisip ka na anggulo ng utak mo. Siguro you need to be matured more, no? Kailangan be steady yung kung ano talaga yung gusto natin na gawin sa buhay, sa nakita ko dito. Nagkaroon ba ng away, conflict, sa trabaho, sa karelasyon, ako nakikita, sa friend, no? May tao ba na nagkaroon? Nagkaroon ng agreement Nagkaroon ng pagtalo. Maaring sa iba dito magkakapatid, Maaring ikaw nasa ibang bansa ka o yung mga kapatid mo nasa ibang bansa, pero medyo parang hindi siguro kayo nagkaintindihan sa pag-uusap dito, no? Maaring ganun ang nakikita ko. Someone want to say sorry ang nakikita ko dito. Mayroon din ako nakikita dito na medyo immature, no? A part of the family, maaring when it comes sa family, maaring yung anak mo, no? Maaring hindi kayo nagkaintindihan, ganyan, sa anak mo. Siguro dinidisiplina mo siya, ganyan. Siguro medyo lang. Pag-uusap lang, hindi naman siguro malaki to sa nakikita ko. Sa iba dito, karelasyon. Ano pwede ko malaman dyan? Ay. Iba talaga dito, travel. Pero you're stuck. Nagkakaroon ka ng negativity, no? Sa nakita ko to, naguguluhan ka. Iba dito siguro gusto nyo mag-travel, gusto nyo gumawa ng isang situation o travel man yan, ganyan. Kasi nakita ko yung pagod mo Gusto mo mag-ship sa nakikita ko dito Pero, nakakaisip ka ng negativity. Naguguluhan ka. Parang iniisip mo na, mangyayari kaya, ganyan, something ganun. May mga sitwasyon na negative thought ang iniisip mo. Parang nandito ka sa sitwasyon ng buhay mo na parang pagod ka na because sa toxic environment, no? Sa nakita ko dito. Kaya siguro minsan gusto mo nang umalis. Kasi nakita ko yung pagod mo. No? Kailangan mo maging wiser, stronger. Kailangan mo ma-overcome itong mga situation. Kasi you want to be independent sa nakikita ko sa ngayon sa'yo. You need to heal. May mga ini-wish ka na pagbabago talaga sa buhay mo. May mga hinihiling ka sa taas na gusto mong mangyari. No?
Tamo, the 3 and the 3. Ano po yan? May mga pag-uusapan, ano? Ako nakikita dito. Pag-uusapan na related ang happiness. May mga pag-uusapan kayo na related ng excitement. Halimbawa, birthday nga. Birthday, something salo-salo, ganyan. May mga pag-uusapan na ganun. Sa iba. May mga pag-iisipan din na ganun. No? Pag-iisipan, pag-uusapan. Kasi nakita ko maraming tao. May mga excitement na magaganap o mangyayari. Yan. Baka may magba-birthday, no? Pero nandiyan kasi sa part na, oo, may mga pagbaband ng mga malalapit sa puso. Ako nakikita. Kaso hindi yung nagkakaroon ng, medyo siguro, hindi ganun kasapat yung money. Siguro, yung kaya lang, no? Siguro pag-uusapan yung ganun. Kung ano lang yung kaya, yun lang maibibigay. No, yun ang nakikita ko. Pero kahit paano pa anti-celebration, di ba? Hindi naman kailangan maging bongganious, no? If ever na no? May ganung scenario sa inyo. As long as sama-sama kayong lahat to celebrate, okay yun. Mas okay yun. At least sama-sama kayo, may banding, di ba? Kasi nakita ko may magbabanding-banding. Ako nakikita. So, nakikita ko sa'yo dito, bakit po? Magkakaroon daw ng delay sa'yo. Mga pag-iisipan na sitwasyon. Na doon na, iba dito malalak of direction. Parang there's something happen na nagkakaroon ng self-limiting dito. Siguro nga, di ba, sabi ko sa'yo, umpisa pa lang, parang may maghihigpit muna ng sinturon, hindi ganun kagasos, yung kaya lang gasosin, di ba? And then, ganun din, dito sa nakikita ko dito, magkakaroon kayo ng self-limiting sa sarili nyo, sa mga gagawin nyo. Oo, lalo na when it comes to money, no, o kaya sa trabaho, sa nakita ko dito. Parang hindi yung pag-value ng isang pera, ganun nakikita ko. May pag-iisipan daw kayo sa mga na something ganun. Urong-sulong kasi yung nakikita ko dito no. Handun, meron din ako nakikita na kumbaga may sitwasyon ka sa buhay mo o sa sarili mo na tatanggalin mo. Baka ngayon pala gastos o baka yung pala tulong. Ganyan, maaring gano'n. To take a responsibilities na hindi mo naman responsibilities, maaring gano'n na sa iba. Pasok nyo na lang. Minsan nakakaramdam ka ng low of confidence sa sarili, no? Oo, nagkakaroon ka ng gano'n. Minsan nahandun yung napanghihinaan ka ng loob no, sa mga bagay-bagay. Parang handun ka sa part ng buhay mo na you keep your feelings kahit na minsan nakakaroon ng insecurity. Yan, nagsisinungaling ka minsan sa sarili mo. Kahit na alam mo na medyo nalilito ka, nagtutrobol-trobol yung utak mo because of the money, because of the trabaho and the business or sa work mo man yan. Pero kinikip mo yun Parang hindi nyo, I don't know, siguro iba sa inyo, binubuli na kayo pero hindi nyo pa rin sinasabi. Maaring gano'n, no? Yung iba sa inyo, hindi talaga totally friendly. Kumbaga, limited yung nagiging kaibigan nyo. Gano'n nakikita ko. Minsan yung iba sa inyo, siguro, may tao kasi ako nakikita na medyo hot temper, no? Ang nakikita ko. May tao rin na medyo insecure. Yan. Yung may tao rin, I don't know who, pero may tao dito na parang medyo I don't know kung sino siya sa buhay mo, naghahari-harian. Siguro hindi naman totally naghahari-harian. Ako nakita. Siguro mo to karelasyon. Maaring asawa, maaring nakakasalamuha mo. Hindi naman totally siguro nag-aaral. Hindi yun sa part na parang, siguro,
na may mga sitwasyon siya na kailangan limitado. Siguro ganun. Or ikaw ito, sa nakita ko ito. Kaya hindi yung part na parang you keep your feelings. Kahit nahihinis ka na, ganyan. Maaring ganun, no, sa nakita ko to. Mag-ingat din daw, kasi magkakaroon daw na, may tao daw na mako-confine. No? May tao na mako-confine. Baka may iba sa inyo, talagang handuin yung, baka gumastos kayo o maglabas ng pera, o baka may tulungan kayo na tao, no? Dahil nangangailangan kasi na ospital. With it come naman sa'yo, sa ngayon, nakikita ko, you are contento. Yan. Yung blessing na nakikita ko na okay naman. May mga pag-uusapan din ako nakikita, no? Na magkakaroon ng stable life, no? Siguro, may papers ako nakita, siguro kontrata to. Sa iba, kontrata. Basta there's a papers ako nakita, kontrata siya, o kaya business, kaperahan, family. Kanya, may pag-uusapan na related din ang pera sa family. Sa work, yan. Baka kontrata yun, no? May mga desisyonan daw sa buhay. More on maturity ang nakikita ko dito, no? You living the past. Meron dito na tao na nag-live ng the past. Kumbaga nagkaroon ng mga broken promises sa nakaraan. Tapos, andun yung sadness, sad memories na nangyari, no? Sa nakita ko. May tao rin na wala nang ka-closure sa'yo. Ang nakita ko dito, sino ka? Medyo na-stress siya eh. Siguro itong tao na to, ito yung tao na bilak mo. O kasi umalis na siya. Parang lumayo ang nakita ko dito. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. May tao na ganun. Nandun siya sa part na na-stress, hindi nakakatulog. Yan. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya o hindi, or vice versa to, ha? Siguro ikaw, sa iba sa inyo, may mga sitwasyon kayo na gusto niyo desisyonan pero hindi niyo maharap-harap. No? Maaring ganon. You want a new horizon, you want to move on, pero hindi niyo kayang desisyonan sa ngayon. Maaring ganon. Kumbaga, siguro nalilito pa kayo. Ganon nakikita ko. No? Gusto mong iwanan yung nakaraan o yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Sa iba, gano'n na. Pero, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya, medyo napag-iisip ka, nai-stress ka, every night mo iniisip ito. Nag-aalala ka. No? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Takot kang mag-crossroads. Kumbaga, doon yung fear and pain. Kung mag-crossroad ka. No? Siguro takot ka to unknown. Kaya nalilito ako. Nakikita ko nalilito. No? Arigatou namaste, God bless.